Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Sa kapihan sa Senado, sinagot ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang patutsyada ni Senator Rodante Marcoleta sa kanya matapos ang privilege speech itong Martes. Ayon kay Marcoleta, nalulungkot siya dahil nagbago na umano ang mga bagay na dati niyang hinahangaan kay Lacson. Tugon naman ni Senator Lacson, wala umano siyang dahilan para magbago, taliwas sa pahayag ni Marcoleta. Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality sa balik-taktakan. Parang wala sa katwiran eh, madalas. Dagdag pa ng senador, nagsimula umano ang kanilang hindi pagkakaunawaan matapos mapalitan si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Naba kayo ng sama ng loob niya? Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Ipinaliwanag din ng senador kung bakit partial committee report lamang ang laman ng kanyang privilege speech. Ayon sa kanya, hindi pa ito maaring tapusin at kailangan pa ng mas mahabang panahon para makumpleto ang ulat. Nagpahayag din siya ng pagkalito kung bakit may ilang senador na nag-aalangang pumirma sa report. Ayon kay Lacson, may posibleng humaharang dito. One member of the majority was, candid enough to admit to him na pasensya ng SP kasi may nakiusap sa akin taga-minority. Pero possibly, baka meron din nakikiusap na para hindi ma-report out. Kasi yung nangyari sa mga pagdinig, medyo maski pa paano may effect sa kanila, di ba? At least yung mga na-mention. Hindi pinangalanan ni Senator Ping kung sino ang senador mula sa majority at minority bloc na tinutukoy niya. Sa kasalukuyan, sina Senate President Tito Soto, Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo at si Lacson lamang ang lumagda sa partial report. Patay sa ulat ng komite, kabilang sa mga isinasangkot sa flood control scandal, sina Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sa investigasyon ni Senator Lacson, sinabi niyang wala siyang nakikitang iisang overall mastermind sa kontrobersya. Mastermind sa Walang bawat overall baluarte. mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, driven by greed. Merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Gayunman, sinabi naman ito na kung may sapat na ebidensya na magdidiin kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind, dapat itong mailatag ng maayos. Bukas din umano ang chairman ng komite na imbitahan si Zaldico sa pagdinig, basta't isasagawa ito sa Embahada ng Pilipinas sa France at sasailalim siya sa panunumpa. Dagdag pa, iimbestigahan din ng komite sa susunod na pagdinig ang iba pang ebidensya na nakuha mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, kabilang dito ang tinatawag na allocabos na ibinibigay umano sa ilang mambabatas. Sir, sorry hindi ko lang kung gusto niyo sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo, yung tungkol daw sa sinabi parang inahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam Inalagay nyo, kayo sa pedestal. Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag ini-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanganga ako dyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago.
Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon. But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual. May she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, ma-interpellate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellatein niyo ako till the kingdom come. Pero so nagsimula ba na maging kontra fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kami 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede namin ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na ba kayo ng sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mav po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba there's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. So, nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF? Meaning, no, I'm not, wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH Secretary
bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Diba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions, matagal nang ginagawa. Yun na rin yung pork barrel. So, yun ang dapat ma-abolish. So, para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailangan magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. So sa mga CA members na nangihingi ng project doon sa DPWH Secretary, mga kongresista lang po. Yun ang information. Also coming from them. Okay, Daniel, meron ka pa? Okay, Nympha. Sir, binanggit nyo kahapon at kanina rin, ipopursue ninyo yung tungkol sa mga allocables and may nag-gather kayong papers from DPWH. So, Meron. Pati kay dating Undersecretary Cabral. Kasi at that time, nung lumabas na yung parang na-involve na implicate si dating Undersecretary Cabral, she sent word, nagkaroon ng feelers, overture, na gusto makipag-usap. So, nung una, lawyer niya lang muna nakausap namin. But as parang pareho nung kay Bernardo, yung unang usap namin, denial, aamin ng konti. So, galing na ako doon kay Yusek Bernardo na merong inamin pero bitin na bitin. Sabi ko sa lawyer, mag-usap muna kayo ni Yusek. Pag medyo buo na yung loob niya, to tell all, kasi back and forth yun eh. Yung kay Yusek Bernardo, inabot kami ng 4 na meetings before he finally caved in, so to speak, and tell the whole truth. Marami kaming bulahan muna bago umabot to sa, sige, lahat po sasabihin ko na. So, having that experience, ayoko na maulit yung kay Yusek Cabral kasi alam ko saan patungo eh. Kasi ganun din ang pinagsimula namin ni Undersecretary Bernardo. Ang unang diga niya nga sa akin, Senator, hindi kami magkakilala, first time kami nag-meet. Meron lang nag-mediate para nag-ano sa akin na gusto makipag-usap. Sabi ko, go ahead. Ang unang sinabi niya, ako, Senator, hindi ako nagmamalinis. Kasi siyempre, pag birthday ko, pag Christmas, nariregaluhan ako ng 100 million. Di ba parang bigay, pero parang bitin. Kasi, can you imagine a birthday gift na 100 million cash? Mukhang that tells you something or that tells you a lot. Yung kay Yusek Cabral, halos ganun din ang umpisa. So sabi ko, kausapin mo ng mabuti at pagkabuo na yung loob niya, mag-usap tayo, isama mo siya. But unfortunately, hindi na kami umabot doon. Kasi nga, di ba? opo. So sir, yung documents po pertaining to allocables ay Meron kami. opo, ano yun sir? Handwritten or Merong handwritten. Yung pinakita rin doon sa in-scroll, di ba? Na malinaw naman care of eh. If you were able to catch that, di ba? So yun po yung ititracer kung nabigyan yung pondo na yun at kung Hindi. ghost or... Kung napagbigyan, obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon, yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. So sir, senators and congressmen po ito. Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang request eh. Kaya lang, di ba, nagkataon lang, ewan ko ba itong mga staff ko, bakit yung iba malabo, yung iba malinaw. So ito po yung ididig further. Ito yung we'll look into it further, na kung merong mali. Sabi ko nga, zero in. Kasi kung allocable per se, hindi naman illegal, hindi naman criminal kasi practice nga eh. And then sir, balikan ko lang po yung sa mastermind.
Meron ho ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanyang I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? mastermind sa Walang bawat overall baluarte. mastermind. I don't think there's an overall mastermind kasi nga 'di ba ano to driven by greed. Saka sabi ko nga 'di ba parasitic para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun talaga sindikato yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker, hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulan ko yung kung merong sense. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang Ang dami nga mga sumusulat sa amin nagre-report. Pero makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, but, we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang mo yung oras ng komite?